No doubt, she's the hottest, the most alluring, and with her more than 50 million Facebook subscribers, she's definitely the biggest social media sweetheart of them all. Actress, host, influencer, endorser, Ivana Alawi definitely reigns supreme over the online universe. At ito rin ang dahilan kung bakit si Ivana ay lagi pinag-uusapan at laging kontrobersyal. Kagaya ngayon, muling naging pulutan sa SOCMED si Ivana matapos magawagi at makatay ang multiple award-winning broadcast journalist na si Cara David as Best Public Service Show Host sa first ever FAMAS Broadcast Awards. Ang tanong tuloy ng mga tumutuligsa sa pagkapanalo ni Ivana, may kredibilidad ba si Ivana gayong isa siya sa pinakamalaking endorser ng online gambling? Ang punto ng mga anti-gambling proponents, anong klaseng serbisyo sa publiko ba ang naibibigay ni Ivana kung nakakasira ng buhay ng napakaraming Pinoy ang online gambling na pinopromote niya? Magandang diskusyon ito, kaya naman iniimbitahan namin ang milyon-milyong supporters ni Ivana, pati na ang milyon-milyon ding detractors ng online gambling. Sana'y makilahok at magbigay opinyon tayong lahat dito sa mainit na kontrobersya tungkol sa pagsusugal at ang mga artistang nag-endorso nito, kabilang ang maituturing na reyna sa kanilang lahat. Siyempre, walang iba kundi si Ivana Alawi. Balikan muna natin ang mabilisan ang life and career background ni Ivana Alawi. Posible kasing marami tayong subscribers and viewers na baby boomers at Gen X, mga senior or near senior citizens na hindi gaanong kilala si Ivana. At para na rin maunawaan nating lahat kung bakit napakalakas ng appeal ni Ivana sa masa. So, let's go back 2015. Sa 6th season ng Starstruck sa GMA, lumahok si, kaya ko to, Mariam Sayed Samir Marbella Al-Alawi. O, di ba na itawid ko? Ang haba ng pangalan. Noon pa man ay bakas na ang umuusbong na ganda at alindog ni Mariam. Medyo hilaw pa nga lang kaya hindi gaanong malayo ang kanyang narating sa kompetisyon na pinanalunan ni Clea Pineda at Migo Adeser. Lumaki si Ivana na palipat-lipat sa dalawang bansa. Sa Bahrain kung saan nagmula ang kanyang ama na isa ring Moroccan at sa Pilipinas na bansa naman ng kanyang ina. So, half Moroccan, half Filipina si Ivana. Para din si Sara Labati na incidentally ay isa namang finalist sa season 5 ng Starstruck. Mayaman ang ama ni Ivana. Ang bahay nila sa Bahrain ay may isang 7-bedroom mansion with multiple living rooms and a very large garage na kalaunan ay ipinamana kay Ivana ni Samir Al-Alawi, ang ngayon imao ng ama ni Ivana. At bagamat kay Ivana ipinangalan ni Samir ang kanilang mansyon, nangako naman si Ivana na nababahagian niya ng mana ang kanyang 3 siblings. 3 years after she joined Starstruck, mga 2018, nang magsimulang gumawa ng pangalan si Mariam under her new name. This time, siya na si Ivana at nasa kabilang network na siya sa ABS-CBN kung saan siya dinala ng kanyang manager na si Perry Lansigan. At kahit supporting lang ang kanyang role sa seryeng Precious Hearts Romances Presents Araw-Gabi, pumukaw na ng atensyon ang nooy mas hinog at mas kaakit-akit na Ivana. Kaya naman di nagtagal, isinama siya sa cast ng FPJ's Ang Probinsyano bilang si Amor. Naalala niyo pa siya? Nasundan ito ng partisipasyon niya sa Sino ang May Sala, Mea Culpa. At dahil dito'y pinarangalan siya ng 33rd PMPC Star Awards bilang Best New Female TV Personality. Di nagtagal, pinasok na ring niya ang mundo ng pinilakang tabing. Isinama siya kina R.C. Munoz at J.C. Santos sa pelikulang Open, kung saan naging ganap na daring and sensual actress
si Ivana. May ilan pang ginawang TV and film projects pero hindi sa TV at movies na mayagpag si Ivana. 2019, pinasok niya ang vlogging dahil ito ang nauuso lalo pa nang dumating ang pandemic. Mabilis tuloy na nakilala si Ivana bilang isang sexy but sweet and friendly vlogger. Mapanghalina ang kanyang muka at boses at mapanukso ang kanyang katawan at kasuotan habang naglalaba o kaya naguhugas ng kotse. Explosive ang naging paglago ng kanyang channel. Ang bilis ng paglaki. Kaya naman, di nagtagal, she was named Google's top YouTube content creator in the Philippines for 2 consecutive years. Agad-agad, siya ay naging isang mega social media influencer. She was quickly recognized as the most subscribed local celebrity content creator. Di ba? Kailan lang. She already reached more than 50 million followers sa kanyang Facebook account. And mind you, may kalayuan ang lamang niya sa ibang top content creators sa FB na kinabibilangan nila Marian Rivera, si Angel Locsin, Niana Guerrero, Vice Ganda, at Ann Curtis na rin. Noon ngang 2023, lumabas na ang balitang di umano'y kumikita ng 1 million a day si Ivana sa kanyang YouTube channel at di umano'y higit 10 milyon in just a few hours from online live selling. Kasabay ng pag-arangkada ni Ivana sa SOCMED ay ang mabilis ding pagsikat ng sari-saring online gambling apps. At bagamat may mga sektor ng lipunan na kontra sa online gambling dahil, mapanira daw ito ng buhay, patuloy pa rin itong pinapayagan ng batas kaya kalaunay sumulpot ang marami pang betting apps. Ang ending, labo-labo na ang kanilang pag-agaw sa atensyon ng general public and yes sa pera ng mga tumatayang talunan. At dahil mahigpit ang laban, kailangan nilang magpatindihan sa mga makukuha nilang celebrity endorsers para manghikayat ng mas marami pang players o gamblers. At dahil marami silang pera o pondo, malalaking mga celebs ang kinuha nila na nakikinabang naman siyempre sa kanilang bigger than the usual talent fee as promoters of online gambling. Banggitin natin ang ilan sa kanila. Ito ay ni-research namin online at hindi kami sigurado kung buhay pa o existing pa ang mga contracts ng mga endorsers na ito hanggang sa kasalukuyan. Pero, tignan nyo naman. Alden Richards, Julia Barreto, Maris Racal, Barbie Imperial, AJ Raval, Angelica, at syempre ang mga highly followed super vloggers tulad ni na Sashna Laparan, I hope I pronounced that name right, Zainab Harake, and Ivana Alawi para sa Casino Plus. Daniel Padilla, James Reid, Dennis Trillo at David Licauco para sa 1365. Vice Ganda for Game Zone. Samantala, sina Piolo Pascual, Maine Mendoza, Luis Manzano, and Kim Chu ay may kanya-kanyang marketing campaigns para sa Bingo Plus. Si Vic Soto naman ang pambato ng Playtime at sina Bea Alonso at Andrea Brillantes naman among others ang pangtapat ng New Star. Pati ang Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at ang mga basketball players na sina Kiefer Ravena, Derrick Rose at Scottie Thompson ay endorsers din para naman sa Arena Plus. Pero iba sa kanilang lahat ang bida ng sigabo. Tahasang tinanggihan ni Coco Martin ang multi-million proposal para mag-endorso ng isang gambling company. Ayon kay Coco, taliwas sa kanyang personal core values ang pagsusugal at naniniwala siyang mas nararapat buhayin ang values ng sipag at tiyaga sa halip na umasa sa swerte sa sugal. Which is tama naman. Ang kwento pa, lalo pa daw nilakihan ang alok na talent fee kay Coco pero
tinanggihan pa rin niya ito. At nagbabala pa na hindi niya uurungan ang sinumang gumamit ng kanyang muka o pangalan sa mga unauthorized deepfake or fake digital advertisements linking him to any gambling organization. So, balikan natin ang kontrobersyang kinasasangkutan ni Ivana ngayon. Last July 20 sa first ever FAMAS Broadcast Awards kung saan nagtunggali ang pinaghalong mainstream and social media platforms, marami ang nagulat na mag-tie bilang Best Public Service Show host sina Cara David ng GMA at si Ivana Alawi sa programang Ivana for All sa kanyang sariling YouTube channel. Habang bilib at sang-ayon ang marami sa pagkapanalo ni Cara na napakarami na nga namang napatunayan sa larangan ng broadcast journalism, marami naman ang umangal dahil hindi daw dapat pinagtay ang dalawa. Online gambling endorser daw si Ivana kaya hindi public service ang hatid niya kundi ang manghikayat ng mga gambling addicts na lalo pang malululong hanggang sa tuluyang masira ang kanilang buhay at pamilya. Bunsod pa rin kasi ito ng isang marketing campaign na inilulunsad ni Ivana para sa Casino Plus sa kanyang show. Ang sistema, maaari kang manalo ng iPhone 17 o na equivalent itong 50,000 pesos in cash. Pero para mag-qualify, kailangan munang mag-follow ka sa page ng Casino Plus by clicking the link down in Ivana's channel. Of course, hindi lang gambling ang napopromote dito, kundi pati ang kultura ng mendicancy o pagpapalimos. Kumbaga, bigyan ng jacket dyan, tulad nga ng sabi ni Willie Revillame. Si Ivana naman, bigyan ng iPhone 17 yan. Siyempre, milyon-milyon na excited na pumindot sa link para maka-join sa promo campaign. Pero nang umingay ang pagtutol ng mga grupo o organisasyong anti-gambling, tinanggal na ni Ivana ang link sa kanyang channel para siguro matahimik sila. Total naman, ubabot na sa higit kumulang 10 million ang mga naunang sumali sa pakulo ni Ivana at ng Casino Plus. Marami man ang detractors ni Ivana, halos katiting lang sila kung ihahambing sa dami ng mga followers niya. Marahil ay dahil nga sa legal naman ang online gambling at aminin natin, sobrang sikat kasi talaga ni Ivana sa SOCMED. Sa madalit salita, kung reach o lawak ng influence ang pag-uusapan, di hamak na mas malaki ang publiko na aabot ni Ivana para makadaupang palad at para matulungan. Pagtuunan naman natin ng pansin ngayon ang hosting skills ni Ivana. May karapatan ba siya? May talino at karisma ba siya ng isang magaling na host? Ang sagot namin, isang malaking oo. Oo naman. Unang-una, may puso siya, may empathy, nararamdaman niya at nakikinig siya ng mabuti sa kanya kausap. Yun ang dahilan kung bakit relatable siya kasi siya mismo ay nakaka-relate sa buhay at pinagdadaanan ng kanyang mga subjects. Hindi rin siya preachy o sanctimonious sa tipong, know-it-all. At ang mismong show niya ay maganda dahil na rin sa mahusay na pagdadala ni Ivana. So pagdating sa aspetong hosting skills, deserve ni Ivana ang kanyang award. Pero may mga nagsasabing siguradong binili ng isang major sponsor ni Ivana ang award. Again, may nagsasabi lang ha. After all, may history rin naman ang fama sa mga ganitong uri ng award-buying scandals ha. But that's a different story which we could talk about in our future episodes. Ito hindi binili. Legal itong natanggap ko. Sige, diyan ka muna. At magko-closing na tayo. Samantala, anumang panig ka sa usapang online gambling at sa anumang school of hosting ka nakakiling, may ilang katotohanan sa realidad ang kailangan nating tanggapin. Una, dahil sa social media, nag-evolve na o iba na ang mga patakaran ng isang mahusay na public service show at ng pag-host nito. Kailangan kasing relatable ng show ni Ivana ang hosting style niya. Napakababa na ng advertising and marketing budget ng mga traditional sponsors
kung ihahambing sa budget na kayang pakawalan ng mga online gambling orgs. Alam niyo naman kahit anong proyekto, content, produksyon, palabas o event ay nangangailangan ng mga tagapagtaguyod, aka sponsors. Pati nga mga malalaking beauty pageants, ayaw man nila mag-promote ng gambling, no choice sila. Dahil ang suma total, sa hirap ng buhay ngayon, kung kakapit ka na rin lang sa patalim, kumapit ka na ng buong diin.